mamaya pagtapos ng inauguration natin, tuloy-tuloy na releases ng tubig. So shall we expect na mag-increase yung payment or irrigation list ng farmers once this project? Payment, free naman po tayo. Walang bayad po yung mga farmers natin. Ang mag-increase yung yield at of course Yeah, yung forecasted. yes, ang forecast namin nasa 60 to 100% ang increase ng yield ng ating mga farmers at yung area na mag-increase ay abot tayo ng mga 700 hectares na irrigate ng project nito. And more than 1,000 farmers mag-inabot. Sir, based on the feasibility, have we checked on how sustainable yung water na masusupply Yes, malaki po ang- 700 hectares? Malaki po yung cuts basin area nito. Although yung meron kaming project na nag-break ng pangulo sa yung Balbalungaw, 3 million cubic meters yun. Although ito mas maliit at sa 1.5 na yung catchment area niya, malaki. So, yung sustainable naman yun. Sir, you have proposed before na parang gagamitin din ng hydro. Ayan, actually ito may nakaabang. Pwede ito mga 0.5, mga 500 kilowatt. Pwede siya. Hindi lang hydro. Pati yung aquaculture, mamaya magre-release na kami ng mga tilapia dyan, mga fingerlings. At pag ginano natin, pwede na rin nakita mo yung tourism na rin. Ito ang gusto ng ating presidente, yung aquaculture, tourism, flood control project. So, ito yung proyekto. Ang maganda kasi sa project ng NIA, kaya nga gusto ko naka-triple bottom line concept siya. Alam niyo yung yan, build better more, sinasabi alam. You know, yung building better, like nakita niyo yung ginawa niya sa flood control ng DPWH. Ginawa niyang multipurpose, ginawa niyang water management instead of flood control. Kasi pag sinabi mong flood control, itatapon mo yung tubig eh. Kaya ayaw ng Pangulo ng gano'n. Sabi niya, itatapon, pakinabangan na natin. So, kung yung flood control ng DPWH, may lang yun eh, environmental and economic impact lang yun. Wala, environmental and social impact lang yun. Wala siyang economic. Pag nilagyan mo ng, nilagyan mo ng irrigation component dyan, nagiging sustainable siya kasi may economic impact na siya. So, ibig sabihin, ng build better more, mas, hindi naman ibig sabihin na mas maraming project. Ibig sabihin, yung isang proyekto, mas marami kang pakinabang. Better kasi mas marami kang pakinabang. More kasi mas marami siyang natutulungan. Hindi na yung mga, ngayon, instead na flood control na, matulungan na rin ang ating mga partners. So, bakit may sustainability? Kasi pag may income generation na siya, may mga taxes tayo makikreate dyan. So, magiging sustainable siya dahil babalik sa gobyerno yung pakinabang at yung taxes pa, hindi lang yun, may food security pa tayo. So, hindi lang slogan yung build better more ng ating Pangulo. Kundi talagang may katuturan talaga, may patutunan. Do you expect more, sir? Oh, yes. Kaya nga, alam nyo, hindi nyo lang alam eh. Ikwento ko lang sa inyo, yung nangyaring meeting sa amin yung last month, binabago ng presidente yung concept na nakasubmit na tuloy ng DPWH na project for 2025. Binabago ng Pangulo yung meeting kami, emergency meeting kami ng mga congressman at nag-identify kami ng mga projects na makakatulong sa food security ng bansa. So, ang papel ng NIA sa convergence, kami ang mag-identify kung saan ilalagay yung mga sabo dams na pwede namin gamitin diversion dam, yung mga small water impounding project, mga river impounding projects. No? So, you know, bilang engineer, bilang Pangulo ng National Irrigation Administration, masasabi ko na ito yung game changer ng Philippine Agriculture. Kasi ang problema na naman natin sa bansa yung low productivity. Pero kung meron ng mga additional na mga ganitong mga infrastruktura, tataas ang productivity natin. At alam naman natin ang highways, very efficient sila sa implementation ng project. So, hindi lang niya ngayon na nagpo-construct para sa mga magsasaka natin, ito yung sense na unity na sinasabi ng Presidente, bagong Pilipinas sa project. Okay, thank you. Our Okay. last question, Next question. Sir Rani. Sir, Yes, sir. maliban po sa mga lalaking proyekto ng NIA, ano pa po yung mga pwedeng makatulong hindi lang po sa mga magsasaka ng
palay mo rin sa ibang industriya po, kagaya po ng coffee growers? Oh, ito yan. First, yung programa ng ating Pangulo, di ba lagi yan sinasabi na gusto niyang makapture ng mga farmers natin yung whole value chain ng rice production. Actually, mamaya, pagkatapos na ito, pupunta siya ng Pindig, i-open niya yung rice processing system. Kasi ang maling kumisang po natin na ayaw ng Pangulo, yung pagkukwentahin mo lang yung kita ng magsasaka doon sa time na magbenta siya ng palay. Alam naman natin lahat na yung kita doon sa rice industry ay yung bigas eh. So yung project na yon, isang rice processing system na Makabao, i-award niya sa ating mga farmers na nabuo namin through cooperative. Gusto ko lang ipaliwanag ang NIA ngayon, yung mga IAs natin, binubuo namin cooperatives per town sa buong bansa. Marami na kami nabuo. At itong PhilMec naman, binibigyan niya ng mga rice processing system bawat mabuo namin cooperative. So, yung pangako, yung aspiration ng ating Pangulo na mapababa yung presyo ng bigas, no? Hindi lamang political statement, ginagawa siya talagang paraan. So, alam nyo ba na ang value added ng rice from palay is nasa 20 pesos? Yung sa amin sa Pindig, meron kami 1,000 hectares doon na na-consolidate. Sa buong bansa, kapag 1,000 hectares na ma-consolidate mo, maliit pa yan eh, no? Pero kung kukwentahin natin 1,000 hectares, makaani na lang kami ng 5 tonelada bawat hektarya, 5 million kilos yun. Dalawang cropping, 10 million kilos yun. Yung dalawang cropping ngayon, yung 10 million kilos, sabi mo ng kalahati ng makuha mong bigas, 5 million kilos na bigas yun, times 20 pesos, 100 million peso ngayon. Ma-capture ng aming cooperative per town sa 1,000 hectares pa lang. So yung sinasabi ng ating Pangulong pababa yung presyo ng bigas, hindi siya political statement. Ginagawa niya. Pero swerte nga ako at lagi nakikita, nakakasama ko siya, nakikita ko yung kanyang sinasabi ko, talagang sinasamahan niya. So yun, yung mga ng cooperatives. Isa pa, yung AWD natin, Alternate Wedding and Drying, yung isang programa natin. Although, walang financial na ano yun, pero yung program ng NIA na gawin yun, malaki ang impact sa ating mga farmers. Hindi lang yun, babaguhin namin yung cropping calendar.